Sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ay kasama si May Pinauhan sa GCRH Public Service Hour. Pilipinas, ang oras po natin, 18 minuto na makalipas ang 3:00 ng hapon. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong public service hour. Standby lang, maya-maya puntahan natin ang Mindanao. Yan, meron lamang tayong balita no, para po sa Pag-ibig Fund. Binaba daw po ng Pag-ibig Fund ang interest rate para po sa mas abot kaya po na housing loan. Sabi po ng Pag-ibig Fund, nasa 4.5% na lamang mula sa dating 6.25% ang interest rate per annum para sa mga housing loan o installment payment na above socialized housing ceiling na 950,000 pesos para sa house and lot units at 1.8 million pesos para sa condo units hanggang 2.5 million low-cost housing ceiling. Yan, itinakda naman daw po sa 5.75% ang annual interest rate para sa mga loan na higit 2.5 million pesos hanggang 10 million pesos. Ang sabi po ng Pag-ibig Fund, ayan, iiral daw po yung promotional interest na yan sa loob ng 3 taon bago po baguhin, at yan po ay nakabase sa tinatawag na repricing period na mapipili po ng borrower. So yung pong mga qualified members ay maaari pong mag-avail pa. Oo, maaari pong mag-avail at maghain po ng kanila pong application, So pwede po silang maka-avail at maghain ng application, at yan po ay hanggang December 31, tama ba yun? Tama. December 31, ngayong taon. So, dun po sa ating mga kababayan na gustong magkabahay, meron po, kayo po ay mag-apply sa Pag-ibig Fund. Yun. Dun sa mga hindi pa nagkakabahay. Okay? Samantala mga kaibigan, standby lamang po tayo po ay magbibigay daan para po sa ating tagapakinig para sa ating blood donation drive. Yan, bigyang daan. Nandiyan na ba sa linya? Unahin na muna natin yung ating bloodletting na nakaschedule for tomorrow. At makakasama po natin ang ating mga partner. Ayan, unahin na muna natin ito. Mula po sa DSWD. Ayan, DSWD Graces, ang kanilang Social Welfare Officer 2, makausap natin para nang sa ganun doon sa mga gusto po mag-donate ng dugo, baka naman malapit kayo at pwede po kayong pumunta doon po sa bloodletting area po natin. Okay? Standby lang, standby. Alamin natin, meron, okay, ito muna, sige, bigyan daan muna natin to. Yun daw pong viral post ng natutulog na baby sa karton kasama yung kanyang tatay dyan sa may underpass sa Loton, Maynila. Agad inaksyonan niya ng Manila Department of Social Welfare. Alamin nga natin, ano yung naging aksyon na dyan, RH19 na Nolasco. Tina? Miss May, mabilis ngang inaksyonan ng Manila Department of Social Welfare o MDSW ang viral picture na kumalat online kung saan makikita ang isang sanggol at tatay nito na natutulog sa inilatag na karton sa underpass sa Loton, Maynila. Sa pag-iikot natin, Miss May, doon sa mismong underpass sa Loton para nga sana abutan ng tulong at ihatid sa Operation Tulong ang sitwasyon doon sa mismong lugar, at yung bata
naaktuhan natin mismo yung pagtulong o pag-rescue ng MDSW at itong kaso, Miss May, o itong viral post, hindi siya isolated dahil marami pala ang natutulog din doon sa underpass sa Loton, Maynila na mga bata at magulang. Hindi lamang itong viral post na ito. At sa panayam nga natin kay MDSW Director J. De La Puente, tiniyak niyang sasailalim sa holistic approach at full intervention ang mga ito mula sa magulang hanggang sa mismong sanggol. Andy De La Puente, sasailalim sa medical check-up ang bata at pansamantalang aalagaan sa Reception and Action Center. Kakausapin din niya ang mga magulang at tutukuyin kung may kakayahan ang mga ito na alagaan ang kanilang anak o kung may bishop at isa sa ilalim nga rin daw sa drug test. Oras na mapatunayang hindi kaya ng mga ito na palakihin ng maayos ang kanilang anak, ay hahanapan ng shelter ang bata na may kapasidad na mag-alaga rito. Sa kasalukuyan, Ms. May, pansamantalang nasa pangangalaga ng MDSW ang sanggol at ayon kay Director De La Puente, posibleng tumagal doon ang sanggol ng 2 hanggang 3 araw at sa susunod pang linggo malalaman kung ano nga ang susunod na hakbang ng MDSW oras na lumabas ang kanilang pagsusuri sa kapasidad ng mga magulang Tina. nitong sanggol. Oo. Oo, Tina. Oo, alam mo, napakaraming mga ganyan. Actually, naglipa na sa mga lansangan at isa ang Maynila na nakakalungkot na talagang, alam ko dati, yan ayon ng ni Yorme Isko di ba? Yung mga ganyang nakikita, lalong-lalo na yung mga maliliit din na bata, actually, mga baby pa. Alam mo kung nasaan yan, makikita mo yan na namamalimos at yung iba naman na murang-murang edad din, kunyari lilinisan yung bintan. Windshield. Windshield mo. Diba? Ang daming ganyan. Yan nga yung sinasabi natin na sana mawala sila sa kalsada. Kasi hindi naman bahay ang kalsada at makikita mo yung mga magulang, 'di ba mismo, yun pa nangungulsinti. So dapat siguro may malinaw tayo mismo dito sa DZRH Operation Tulong, sabi nga natin mawala sila sa kalsada, bigyan ng anong tawag niyan? Ilagay sa shelter, tapos bigyan ng maaaring livelihood yung mga magulang kung di naman talaga kayang buhayin kasi napakahirap. Sa mga yan siguro dapat mapangaralan lalong-lalo yung mga bata pa, di ba? Sa gabi, daming mga bata magkakahawak kamay. Ang babata pa, saan nagpupunta yun, di ba? Tina. Dyan, Miss May. At alam mo, natanong natin yan kanina lamang din kay Vice Mayor Chi Atienza. Dahil marami tayong naobserbahan sa daan. Hindi lang itong mga bata at magulang na natutulog sa kalsada, kundi yung mga nagsusolvent, Marami tayong yun, isa pa yun. Oo. At sabi nga ni Vice Mayor Chi Atienza, lahat yan ay inaaksyonan nga ng lokal na pamahalaan. Ang problema lang, matapos itong pagtulong, pagpapayo, counseling, itong ang sinasabi rin ni Director De La Puente na full intervention, holistic approach, bumabalik pa rin itong ating mga kababayan dyan sa kalsada dahil nga posible rin isa sa mga anggulong tinitingnan ay may mga nagbibigay kasi sa kanila ng limos. At pag nabigyan sila ng limos, yun na ang nagiging source of income nila. At tama ka, Miss May, yung livelihood, napakahalagang paraan yan upang hindi na bumalik sa kalsada, matulog sa kalsada. Etong ating mga kababayang walang tahanan dito sa Maynila, upang sa sarili nilang paraan ay kumita sila at hindi lamang sa panlilimos. May mapangkain sa araw-araw. Oo nga lagi nga natin sinasabi dito sa Public Service Hours, sa Operation Tulong, kung mawawala lang sila sa kalsada at mabigyan ng mga livelihood, actually, sabi ko nga dalhin sa mga probinsya, di ba? Magkaroon ng shelter doon, bigyan mo ng livelihood, siguro mababago yung buhay ng mga yan. Hindi na yan tatakbo sa solvent kasi pag nandito yan, lalagay mo sa shelter, nakakatakas, balik ulit sa kalsada, di ba? Oo. Yung sabi mo nga kay Sir J, actually nakakausap na natin Sir J De La Fuente ng mga una Kaya lang, syempre, yung mga yan, pagka wala yata talaga sa konkretong, anong tawag mo dyan? Plan of action.
even ng LGU kung paano aalisin talaga sa kalsada. Do alam natin meron na, di ba? Tama ba? Meron na silang plan para diyan eh. Ano na kaya nangyari? Actually, ongoing pa rin yan, Miss May. Pero ang problema na talaga ay mismong ating mga kababayan. Ang hirap kasing tulungan ng taong ayaw din tulungan ang kanilang mga sarili. Yes, tama ka dyan. Yan ang problema ng ating pamahalaan kasi tutulong ang pamahalaan, tutugon, pero kung ang mismong ating kababayan ayaw tulungan ng kanilang sarili, babalik at babalik pa rin sa dating pamumuhay, yan ang nakalulungkot mismo. Kaya nga, para hindi makabalik, ayan, dali mo sa probinsya, may mga shelter doon. Sana ganun ang gobyerno, no? May shelter doon, tapos merong mga livelihood, kikita sila, meron para sa kanila, meron para sa gobyerno, para ma-maintain, di ba? Ma-maintain yung, ma-maintain yung tawag nito, yung kanilang shelter. Siyempre, kailangan din naman talaga ng budget niya. Malaking budget yan, di ba? Yes, oo. Marami kasi kailangan din ng staff. Yun na yung mag-aalaga din sa mga i-rescue. At tama ka dyan, yung Balik Probinsya program, Miss May. Napakalaking tulong yan para doon sa probinsya, hindi na dito sa Maynila. Yung ating mga kababayan ay wag nang bumalik sa dati ng Oo. Ay nako, anyway, napapabuntong hininga ako pag yan ang topic natin, Tina eh. Oo, kanina nga ang daming bata din sa ilalim din na yung iba nagtatago dahil na nandyan sa MDSW, yung nag-viral nga raw, yun, nagpasapasahan na sila ng mensahe. Yung iba, niligpit yung higaan nila at sabi nila, babalik na lang daw ulit sila pagka wala na. Kasi so, babalik at babalik din. Ang hirap eh, hindi na babawasan. Patuloy na nadadagdan. Hindi, wag na lang yung mga bata, dami mga senior na nandyan din sa kalsada. Di ba? Asan ang mga magulang? Mga inabandona ng magulang, ng mga anak, inabandon ng mga anak. Ay nako. Anyway, sana lang meron ng mga concrete plans and actions para sa ganyan. Para yan din kasi ang isa sa sinasabi nila pagbumulan din ng criminality, di ba? Correct, oo. Dahil pagka walang laman ng tiyan, gumagawa ng paraan at posibleng hindi naman natin ilalahat, hindi naman lahat yan masasama, pero hindi natin maalis na dahil doon nga sa kawalan gumagawa, napipilitan ng kumapit sa panalim. Maraming salamat, Tina. Maraming salamat, Miss May. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Yan talaga naman. Hirap ng buhay. Lalo na pag nasa kalsada, di ba? Anyway, mga kaibigan, oras po natin, 31 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Bolton, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hot Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and viral show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawal pananagutan at itatalakay dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa Search. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Bukod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. RH sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay. Kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 38 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Balik po tayo dito sa ating programang Public Service Hour at sa bahaging ito ay makausap natin yung ating mga partner. Ayan, sila po ang initiative po nila, no? Yung bloodletting para po bukas. Ayan, makausap natin mula sa DSWD Graces Social Welfare Officer 2 at ayan na, nandyan na. Okay. Ma'am Mitrix Habla, magandang hapon po. Good afternoon. Magandang hapon po, ma'am. Magandang araw. Magandang hapon din po sa lahat. Ayan, magandang hapon. Ganda naman ang pangalan mo, ma'am. Mitrix. Opo. Anyway, ma'am, para po dun sa mga nakikinig sa atin at nanonood at the same time, ito ay naging parang advocacy na rin po ninyo, no? Yung blood donation drive at bukas po ay gagawin po yan, of course, sa mga center and residential care facilities. At ito po ba ay ready na tayo for tomorrow? Hello, ma'am? Ma'am Mitrix, ready na tayo for tomorrow, no? Tomorrow na ito? Yes, ma'am. Ready na po ang Religious Grace. Para sa gaganapin pong bloodletting tomorrow po. Sa inyo, ano po ba yung mga naging dahilan na bakit napili ang mga center and residential care facilities bilang bahagi po ng ating bloodletting activity? Actually, ang DSWD Graces sa ating mga residential care facility na minsan po ay nangangailangan po ng dugo. Katulad po ng mga residente po natin, ng mga lolo at lola. Ma'am Mitrix? Ayan, naputol? Sige nga, please. Ang labo nga ng signal. Sige. Okay. Balik natin si Ma'am Mitrix Habla. Cute ng pangalan niya. At ating malabo yung signal eh. Standby lang Kuyang Jun Dimakutak. Si Kuyang Jun mula sa Cotabato City hanggang kahapon kasama natin sila. Hindi pala, the other day para dun sa 2 araw na pag-ikot natin dyan sa Cotabato City para sa ating palugaw feeding mission. So mamaya standby ka lang Kuyang Jun Dimakutak. Balikan natin si Ma'am Mitrix. Ma'am Mitrix. Hello po, ma'am. Magandang araw po. Ayan, mas malinaw na. Bakit po napili ninyo yung mga centers at residential care facilities bilang bahagi po sa program ng bloodletting? Ayan po. Isa po kasi ang DSWD Graces sa mga residential care facility na minsan po ay nangangailangan ng dugo. Ang mga pangunahing beneficiary po nito ay ang ating mga lolo at lolo po na naka-admit dito sa Graces, ma'am. Ayun. But then, alam natin, sa bagay, ang halaga ng dugo, talagang ito po ay katumbas ng buhay. So, paano ba tumutugon ang blood donation drive natin, sa pangailangan ng mga pasyente? Tama ba? Marami din, even nasa labas, lumalapit din sa inyo. Tama po, ma'am. So, pero meron po kaming mga residente po na naka-admit po sa amin sa Graces. So, we have 198 po sa ngayon, ma'am, na mga lolo at lola. Oo, sila syempre, pagka nangailangan 'di ba? Para sa kanila 'yan. Yes, ma'am. Opo. But then, yung mga maaaring maging kabahagi, at lalahok dun sa blood donation drive tomorrow, ayan, saan po ba manggagaling yung ating mga donors? Ayan po. Marami po tayong kino-ordinate po na iba't ibang ahensya po
na maaari nating i-invite po para bukas. So, meron pong mga volunteers na tayo kilala at mga staff po ng iba't ibang agency po na nagpaabot po ng confirmation para po bukas na maging isa pong mga donor para sa ating mga lolo at lola. Oo, very open tayo dyan, ano? Kasi kailangan nating makaipon, Ma'am Matrix. Yes, ma'am. Doon po sa kayo po ay nakikipag-ugnayan doon sa mga partner agencies and health institutions para sa ganitong programa, meaning ito ay talagang naging bahagi na rin ng inyo pong mga programa. Tama po, ma'am. So, isa po to sa mga initiative natin at nagpapasalamat po tayo doon sa mga ospital at sa DZRH mismo na talagang wala pong sawang makipagtulungan para po magkaroon ng sapat po na dugo ang ating mga lolo at lola. Of course. Para bukas, sige nga po, mag-invite tayo, Ma'am Matrix, lalong-lalo na doon sa mga pwede naman pong walk-in, di po ba? Yes, tama po, ma'am. Sa mga kababayan po natin at sa lahat po na may mga mabubuting puso, kayo po ay inaanyayahan namin bukas, June 20, 2026, alas 8 hanggang alas 2 po ng hapon, para maging isa po sa mga volunteer at blood donor para sa ating gaganapin po na bloodletting activity po. Ito po ay layunin po namin na magkaroon po ng sapat na mapagkukunan o blood saving ang ating mga lolo at lola na mangangailangan po ng dugo. Opo. At saan sila pupunta? Saan sila didiretso? Ayan po, maaari po kayong pumunta bukas sa Misamis Extension, Barangay Santo Cristo, Bago Bantay, Quezon City, o sa Google Map, ma'am, mas kilala po itong Golden Acres Road, Bago Bantay, Quezon City. Maaari din pong tumawag sa aming numero. Ito po ay, maaari po kayong tumawag sa 0932-342-2654. Ayan, so pwede kayong magpa-pre-register, ano po? Yes, Pwede. Ayun, sige na. At kailangan natin ng maraming dugo. At syempre para ma-qualify sila, Ma'am Matrix, ano bang dapat nga pala? Remind lang natin sila. Anong mga dapat gawin para nang sa ganun, mas maging qualified kayo na makapag-donate ng dugo successfully, di ba? Tinatawag natin mga successful blood donors. Yes, ma'am. Sa mga maaari pong mag-donate ang isang 18 years old pataas at may sapat po na tulog. Maaring may timbang po na 50 kilograms, healthy, at bukod po sa lahat ay may sapat po na tulog. Meron naman pong quick medical screening po on-site bago po ang naturang pagbibigay ng dugo. Dadaan pa sila sa screening kasi medyo yun ang matindi para ma-qualify. Siyempre dapat malaman na safe blood ang inyo pong madodonate. Ayun, so good luck po para bukas. Sama-sama tayo, Ma'am Matrix. Thank you very much. Thank you so much din po, ma'am. Nagagalak po ang aming puso. Opo. Sige po. Maraming salamat, Ma'am Matrix. Ayan. Thank you, ma'am. God bless you all po. Oo, thank you so much. Ayan. God bless at sana bukas makarami tayo. Punta po kayo, dyan po sa DSWD Graces. Ayan, si Ma'am Matrix Habla, ang Social Welfare Officer 2 ng DSWD Graces po. Okay? Oras natin. 47 minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 49 na minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. Nasa uling bahagi na po tayo ng ating programang Public Service Hour. Uy, nakita ko to kanina eh. Itinanghal daw yung Pilipinas bilang world's #1 retirement destination. Ngayong taon ng expatriate group. So isa po yung specialist provider ng international health insurance na nagsisilbi sa mga expatriates at retirees sa mahigit 118 na bansa. So sabi ng DOT, nanguna yung Pilipinas, nakakuha ng score na 78 out of 100 sa pinaka-latest Retirement Abroad Index. Masarap naman talaga mag-retire dito sa Pilipinas, di ba? Yung iba nga na mayroong mga napangasawang mga foreigner, gusto nila dito sa Pilipinas, diba? So pangalawang pagkakataon na yan, na kinikilala ang ating bansa bilang best retirement destination. Yan, okay. Standby lang po at tayo po ay tutungo dyan po sa Cotabato City. Siyempre gusto nating magpasalamat. Unang-una ang Team Lingkod Lapid, Senator Lito Lapid, para po dun sa ating pong partnership. Tayo po ay nag-feeding mission for Lingkod Lapid partnership dyan po sa General Santos City at maging sa lalawigan po ng Sarangani, So yan po yung ating hatid na palugaw feeding mission. Ayan, maraming salamat sa Team Lingkod Lapid ng Senator Lito Lapid at si Sir Mark Lapid. Magandang hapon. Ayan, nakatutok ba sila? At ating pinapasalamatan of course yung ating mga nakaagapay, lalo na yung sa mga barangay din, tayo po ay nagpapasalamat. Yung ating mga piloto, si Tonton Magbanwa, si Jovil, sa lahat, ayan, sa Jansan ba ito? Ayan, yung Team Lingkod Lapid this time. Ayan, General Santos City and Sarangani. Sarangani. So, yan yung mga area na ating pong naihatid. Yung pong mainit na paalmusal. Ayan, unang-una dyan po sa Jansan at sa Sarangani. Nakarating tayo dyan sa sa Glan from Malapatan, and then yung sa naman sa General Santos City sa Dajangas West at maging dyan sa Dajangas West, and then dyan sa bayan ng sa Barangay San Jose. Ayan, eto dyan yan sa Barangay San Jose, General Santos City, di ba? Yan, okay. So yan yung area kung saan ang ating Team Lingkod Lapid ng Senator Lito Lapid ay kasama natin at katuwang sa ating feeding mission. Pero puntahan natin at balikan ang Cotabato City with our team, ang Team Aboitiz and Davao Light. Kuyang June Di Makuta, RH19, magandang hapon Kuyang June, at unang-una maraming salamat at bahagi ka ng ating team na talaga namang umikot lalo na sa iyong AOR dyan sa Cotabato City. Magandang hapon ating May, magandang hapon sa ating mga tagapakinig sa buong kapuluan. At salamat din natin May dahil nung kayo ay umalis, ang ating mga kababayan dito sa Cotabato City ay labis na nasiyahan sa sabihin na natin ay lugaw, subalit malaking bagay para sa kanila
na ika nga ay maramdaman ang pagkalinga ng Operation Tulong ng DZRH. So, yes, Kuyang Jun, unang-una, salamat dahil ikaw ang aming naging lead, no, diyan sa Cotabato City at particular, syempre yung meron din tayong mga coastal barangay, di ba, na tinungo. Opo, Ating May. So, nais ko lamang banggitin Ating May yung ating mga recipient barangays. Ang kalanganan dos led by Barangay Chairman Dato Edris Ayunan, Pasawiran, at ang Bagwa Tres by Honorable by Kisses Ayunan, ang Barangay Kalanganan Mother led by Barangay Chairman Dato Bimbo Pasawiran Ayunan Pasawiran, at ang RH10 si Barangay Chairman Tato Sinarimbo. So hindi ko yung exact number ng mga old and itong mga kabataan na pumila doon sa ating feeding program Ating May. But ngayon ay talagang usap-usapan pa rin dito. May ilang schools and barangays nga nung makabalita. Sabi bakit hindi raw sila kasama na talagang apektado rin sila nung Lindol. Oo nga. So, explain naman. At marami ang tinumbok kasi natin ko yung di ba, as we discuss, syempre yung mga bata, no, yung mga estudyante during recess time, di ba, naging sentro lalong mula kindergarten, grade 4, grade 5, di ba? Na talaga namang yun ang naging nila, naging recess time, kasi yun ang recess time nila. Oo, tama ka Ating May, no? So maging sila man din ay yung kabahagi ng karanasan na yun na yung operation Tulong ay tumanggap sila ng feeding sa panahon na ito ng may kalamidad sa kanilang community. Oo. Ang maging ang aking local officials ay nagpapasalamat sa DZRH dahil for the first time Ating May, no, Operation Tulong ay bumaba dito mismo sa ground sa Cotabato City at nakahalubilo yung ating mga local officials, ganun din ng mga community na araw-araw ay nakikinig sa iyong palatuntunan at sa iba pang mga palatuntunan ng DZRH. So hindi na pala nakikinig kundi nakapanood, maging sa television ay napapanood nila ang isang may binauhan natin. Oo nga, nakakatuwa Kuyang Jun, at syempre maging yung ating mga kapulisan, bagitin mo nga lahat ng mga ating naging partners sa ground, Kuyang Jun, pasalamatan natin sila. Of course, ito ay hatid sa atin ng Aboit is Power and the Davao Light, yung ating feeding mission sa kabuuan ng Cotabato City. Talaga makikita mo naman yung mga bata ang sasaya Opo, Ating May, hindi ko na maisa-isa yung pangalan ng ating kapulisan na talagang tumutok sa atin. Ang ating napaka-aktibo na very energetic itong ating city director dito sa Cotabato City. Sa katauhan ko naman yan ni Police Colonel Jibin Bongkayaw na siyang unang ating pinakausapan, no? At sabi niya nga sa ibang mga request sa kanila ng security para sa mga VIP ay dumadaan talaga sa formal letter. Subalit yung sa ating sa DZRH, ang tawag lamang natin at sa ginawa lamang natin ng letter through text ay agad-agad tumugon sila at pinadala yung kanilang team na tumutok sa Ating May. Dahil nung tinanong ako kung sino yung darating, sabi ko si Miss May Binauhan sa kayong Operation Tulong Team ng DZRH. Masaya sila at agad na umaksyon, no, na nagpadala ng tulong sa atin. At ganoon din ng RMFB, no, ng Cotabato City, the Regional Mobile Force Company, led by Police Captain Sinswat, na siyang ating guide sa coastal area. Nakita mo naman Ating May kung paano napaka-traffic dito sa Cotabato City at napapadali yung ating pagtungo, paglipat-lipat ng mga 4 na barangays dahil sa talagang
as nasalubong natin yung mga traffic dahil sa mayroon tayong police lead car. Oo nga. Kaya maraming salamat sa ating police lead car headed by, saan may mga pangalan, Iza? Police Captain Sinswat po yung ating leader doon, ating May. Sa po na kayo mga tauhan. Oo. Kaya maraming salamat at tayo naman ay talagang kapag bumababa tayo, katuwang din natin syempre yung mga nasa ground, Kuyang June, hindi lamang ang barangay. Opo, ating May. At nais natin pasalamatan si Attorney Sinarimbo at ganun din ang kanyang kapatid si Nur Hasim Sinarimbo na tumulong din sa ating salamat. Nagpadala din nagpadala din ng mga taong tumutulong sa atin talaga sa ground no? Nakita mo? Nasa ground din sila, tagabigay ng lugaw, tagabigay ng itlog dahil talagang kailangan natin lalo na't napakarami, no? Haba ng pila. Opo, ating May. So talagang dapat pag may naglilid may naglilid lang pala talaga sa ganitong panahon ng crisis or mga kalamidad, pag may nanguna lamang ay talagang susunod ang lahat. So this time ay nakita natin kung paano pinangunahan ng DZRH Operation Tulong at ang epektibo ito. Nakita natin na talagang tulong-tulong sa pagbubuhat ng bangko, pag-arrange ng mesa. Mabilis lang, mabilis. Opo, and even yung police precinct number 4, yung pumasok tayo dito sa may isang coastal area ng Barangay Mother, Kalanganan, yung isa pang police na hindi man natin sinabihan ay talagang volunteer na nag-lead dahil AOR nila yung papasukin natin na coastal barangay. Oo. So, nagpapasalamat din po tayo sa kanila. So, sa pangkalahatan, ang pamunuan ng Cotabato City Police Office led by Police Colonel Jibin Bongkayaw ay pinapapasalamatan natin ating May sa 3 araw, no? Ika nga ay tumutok talaga sila sa atin mula umaga hanggang sa tayo ay mahatid na sa ating tulugan. Yes. Maraming salamat din sa iyo, Kuyang Jun, ha? Thank you very much sa all-out support mo at nakasama ka namin all-out sa Cotabato City dahil ikaw ang aming lead, no? Maraming salamat. Walang anuman po, ating May, para sa bayan at para sa DZRH. Balik sa iyo, ating May. Maraming salamat, RH19, Kuyang John de Makutak. Thank you so much sa lahat ng ating mga sister stations na kanina umaga ay inisa-isa po natin. Mga kaibigan, susunod na po Mayor Lacaydeo Magkalmat, Ms. Thea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Muli ako po si May Binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga.